Sino ba dapat ang sisihin kung pagdating ng araw hindi tayo nagtagumpay na makapasok sa langit? Ang panalangin ko po mga kapatid sa lahat po ng nanonood sa bidyong ito, nawa lahat po tayo ay pagdating ng araw magkakasama po sa langit. Pero whether we like it or not, marami pa rin po ang hindi makakapasok sa langit pagdating ng araw. At sino dapat ang sisihin? Alam mo kapatid, hindi natin pwedeng sisihin ang ating mga magulang. Pagdating ng araw sasabihin natin, hindi mo kasi ako dinisiplina ng maayos, kaya hindi ako nakapasok sa kalangitan. Hindi rin natin po pwedeng sisihin ang ating mga kaibigan. Sabihin natin sa kanila, kayo kasi, na-impluwensyahan ako sa mga pinaggagawa nyo, kaya hindi ako nakapasok sa langit. Hindi natin po pwedeng sisihin ang pamilya natin. At sabihin natin, ang titigas kasi ng ulo nyo kaya hindi ako nakapasok sa langit. Wala tayong ibang sisisihin kundi ang ating mga sarili kapatid. Binigyan tayo ni Lord ng free will. Malaya tayong pumili ng anong gusto po natin. Pwede natin piliin ang mundo o pwede natin piliin ang Diyos, ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Pwede natin piliin ang mali o ang tama. Pwede natin piliin ang nakalulugod sa harapan ng Diyos at ng labag sa kalooban ng Diyos. Marami tayong pagpipilian sa mundong ito kapatid. Habang tayo ay nabubuhay, samot-sari ang ating pagpipilian. Kaya wala tayong ibang sisisihin kundi ang ating sarili. Ang sumbat naman ng iba, bakit pa ako binigyan ng free will ng Panginoon? Kung hindi rin lang pala akong papapasukin sa langit kapag ginawa ko ang gusto ko. Alam mo kapatid, hindi na kasi matatawag na pagmamahal kapag hindi ka binigyan ng free will ng Diyos. Kapag kinontrol ka ng Diyos na parang robot, hindi na pagmamahal ang tawag doon. Magiging manipulator na ang Diyos po natin. At ine-example niya po mga kapatid na ang pagmamahal ay hindi po nagmamanipula, kundi malaya po tayong gawin kung anong gusto po natin. At binibigyan tayo actually ng Lord ng mga opportunity, ng mga panibagong pagkakataon para may tama yung ating mga pagkakamali. Sa bawat umaga na dumarating ay mga pagkakataon niya na binibigay ng Diyos upang sa ganon maisip mo na lumapit sa Kanya. Maisip mo na bumalik sa Kanya. Sa mga pagkakataon na muntikan kang namatay pero binigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos upang magbagong buhay. Sapagkat kapag namatay ka nung panahon na yon, baka hindi mo magawa ang makapasok sa langit. Kaya pinagaling ka pa ng Diyos sa iyong malalang sakit kasi itinuturo ng Diyos sa iyo na dapat bumalik ka sa Kanya. Kaya bumagsak ang negosyo mo kapatid. Kasi kapag hindi nangyari yon, baka magkaroon ka ng kayabangan sa puso mo at sabihin mong hindi mo na kailangan ng Diyos. Ba't iba ang paraan ng Diyos mga kapatid upang ipaalala sa atin na kailangan nating bumalik sa Kanya? Sapagkat ang sabi po ng Biblia, ang isang amang nagmamahal, pinapalo ang kanyang anak. At ganun din po ang ating Diyos. Actually, habang pinapanood mo itong video ito isang pagkakataon sa iyo kapatid para maisip mo na bumalik sa Diyos. Hindi mo na kailangang magmatigas pa. Ang sabi po ng Biblia, kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Kaya kapatid, isipin mo ito. Lahat ng meron ka, pagdating ng araw, magtatapos. Ang lahat ng meron ka, mawawala. Ang kasikatan mo, kayamanan mo, ang magandang position mo, ang pera mo sa bangko, hindi mo yan mapapakinabangan pagdating ng araw. Pero pag nasa iyo ang Panginoong Hesus, kapatid, hanggang sa kabilang buhay, ikaw ay tagumpay. Kaya ang encouragement ko sa iyo kapatid, piliin mo na ang Diyos sa buhay mo bago mahuli ang lahat. God bless you. Purihin po ang Diyos na buhay.